Hi mga kakwedyo, at ngayon uli at napasaglit po tayo ng vlog at meron naman po ako sa inyo i-share na kung saan ay mabibigyan natin ng kaalaman yung iba ng mga simpleng gawain lang at pwede kung mga available tools ay meron tayo sa bahay, maaaring itong gawin. Tara po mga kakwedyo at samahan niyo po ako. So meron tayo dito, ito na sinasabi ko mga kakwedyo, meron tayong isang power supply kung saan ginagamit ito sa store namin. So ayan, so meron siyang 15 volts. Wala kasi nito sa merkado. So ngayon i-repair natin siya, hindi pa naman yung sira yata itong ano. So ano na muna natin, tingnan natin. So dapat meron kayong tester at saka meron kayong mga basic hand tools. Kung wala naman kayong tester mga kakuya, so simple lang po ang gagawin. Ang share ko po sa inyo, ang positive po dito yung itong may nakalagay pong mark na po. So ito nirepair ko na po dati yung mga kakuya jo. So ngayon tatanggalin ko ulit ito at i-reinstall natin mga kakuya. So ayan, pag naputol po kasi dyan ng isa, hindi na po yung gagana doon sa pagsasaksakan. Ito po pala ay power supply sa kiluhan, yung digital na kiluhan. So mahirap makabili nito dyan sa mga tindahan. So kailangan umorder, pero dahil sa hindi pa naman sira po yung ano niya, yung tinatawag natin na supply, ay gagawin natin mga kakwedyo, isusordel na natin siya, no? So check natin yung linya kung okay ba siya. So ayan, so identify natin mga kakwedyo, paano ba malalaman kung alin ba yung positive negative dito, no? So yan, so meron siyang 15 volts, meron tayong tester at may isasaksak na natin yung mga kakuya jo, yung power supply natin. Ayan, ito natin saksak kabila, at ito sunod natin, saksakan muna natin siya, at ito na. So meron siyang 15 volts mga kakuya jo. So ngayon i-on natin yung tester. So ito mga kakuya jo, itong test probe is positive po yan, yung tinatawag natin na isa pa is negative. So paano malalaman kung positive o negative itong natin, at ituturo ko kahit naman walang tester, basta identify natin to, tuturo ko sa inyo yung sekreto. So ito mga kakuya, tester rin natin siya. Ayan, so ayan, so meron siyang 15 volts, so nasa po tayo, naka-range po siya sa B, DC, direct current po siya, and tetesterin natin siya. Pag may negative dito na nakalagay, it means yung positive mo ay nasa negative, yung negative mo ay nasa positive. So i-reverse natin siya para tumama yung voltage na measurement, yung polarity. So tama na yung polarity mga kakuya jo. Ayan, ito yung positive, ito yung negative, kasi wala na ditong negative. So yan po, so paano malalaman kahit wala kang tester? Simple lang po mga kakuya jo. Itong may tanda na itong may guhit dyan, yan, kung nakikita nyo, ayan, kung nakikita nyo, so yan ay ang positive niya. So di pa naman sira siya, so meron tayong solder na hawak pa kanina pa, at isusolda na muna natin siya. Bago nyo solda o isi-solder, unplug muna para iwas natin yung pagkasira
safety first tayo mga Kuya Jo, para maging okay. So yung natin, yung soldering iron natin ay 40 watts po siya. So yung naman yung ginamit natin na is 60-40 yung natin soldering lead. So ngayon mga Kuya Jo, lagyan na muna natin, applyan na muna natin ng ang soldering lead, yung wire natin ng solda. Off na muna natin yung tester para di magasta sa battery. Lagyan na muna natin siya ng solda. Ayan mga Kuya Jo. Ayan. So ayan. So paano na naman malaman yung positive dito, So simple lang, yung positive po dito, ito yung nasa loob ang positive, ang negative po itong gilid na ito. So paano man ditipay na naman kung alin yung negative positive dyan. So ito, kunin mo yung dalawang wire, basta hindi mo sagarin, kasi pag sinagad mo yung mga Kuya Jo, hindi mo na siya mapapakinabangan yung wire nya. So dahan-dahan lang natin mga Kuya Jo. Ayan. So titest rin pa natin siya. So pakikita ko sa inyo kung 100% ba yung ginawa ko na So i-range natin siya sa mga Kuya Jo sa ohms. Ito, range natin siya ohms. Dito natin siya i-range. Ayan, aslagan natin siya ng bus para pag marinig natin yung connection. So ayan mga Kuya, ilagay na natin to. Tapos yung dulo, yung 100% ko rin dito yung positive. Sa dalawa, sa polarity, no voltage po yan mga Kuya Jo. Resistance. So ayan, walang tunog. Ito sa kabila po may tunog, kung naririnig nyo. Ito yung positive natin at ito yung negative natin. So check natin mga Kuya Jo. Ayan. So ngayon, yan po yung natin ginawa dyan. Susunod natin, ito gagawin natin, lagyan din natin to para pag nag-solder tayo, mabilis natin siyang susulda dito sa wire nya. Alisin na muna natin mga Kuya Jo yung dati niyang solda, at babaguhan natin at naputol yung isa, yung sa negative, kaya hindi na siya gumagana. So tandaan natin, ito yung positive, ito yung negative, yung pagsukat natin kanina. Ito dito naman, ang positive namin natin dito, itong may itong habang ito. So para siya, hindi makonsumo sa para maayos yung pagkaputulin mo ng kaunti ito, at ganyan din dito sa kabila. So dapat hindi hilaw yung pagkasolder niyo mga kaantabay, para hindi mga Kuya Jo. Ito, kasuportan po natin si kapatid na Shum sa kanyang YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe niyo po siya, at don't skip ads po, malaking tulong po yun sa kanyang channel. Kung napadaan na po kayo dito sa aking channel mga Kuya Jo, maaari pong i-subscribe ang aking YouTube channel kung nagustuhan po niyo yung video na aking ina-upload. Ayan, so ayan, i-solder po natin. So dapat make sure mga Kuya Jo, hindi magdikitan tong dalawa, kasi pag nagdikitan yan, possible na hindi gumana at masira yung power supply mo. So ngayon, lalagyan natin siya ng stick glue upang dumikit siya. At so pero bago ko siya idikit, so make sure po na pag magsaksak kayo niyan ay nakahiwalay itong dalawa. Bawal itong magdikitan kasi masasira ang power supply natin. So check natin kung nakadikit na talaga siya. Saksak natin at ilipat natin siya sa voltage mga Kuya Jo. So ayan, DC. Ayan po nakalagay naman. Pag sa kuryente naman po, ito pindutin mo itong cell. Pwede na sa kuryente AC, alternating current. So DC po tayo kasi dumaan na siya sa diode. So ayan mga Kuya, konting chip tip lang po yan, napakabilis.
at hindi nakapupunta na sa electronic shop. So ito yung positive at ito yung negative. So 100% mga kwedyo is nakadugtong na siya. So ang gagawin natin ay lalagyan na lang natin ng stick lock. Yan na lang po. Hanggang dito lang po mga kakwedyo. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe at paklik na rin po notification bell para upang lagi po kayo updated sa mga video natin pong ina-upload. Ingat tayo mga kakwedyo. Subscribe.